Purihin ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po, midweek service po natin. At ako po'y naniniwala sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, pinananabikan po natin lagi ang makinig at bumabad sa salita ng ating Panginoon. Dinadala tayo ng banal na Espiritu sa pakikinig ng mabuting balita dahil alam naman po natin, ang salita ng Diyos ang higit nating kailangan sa panahon natin pinagdadaanan. Nariyan ang atake ng kaaway, nariyan naman ang salita ng Panginoon upang labanan natin. May mga pagsubok na pinagdadaanan, pero tandaan natin, ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya ang laban na meron tayo ngayon, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama natin si Kristo sa lahat ng ating pinagdadaanan ngayon. Tunay na ang Diyos ang ating kasama. Noong nakaraang Sunday, napagpala na naman muli tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Napakahalaga ng krus ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nagtagpo ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, para sa akin, upang ialay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kaya nung naunawaan natin ang kaligtasan, ano ang naging dulot sa atin nito? Hindi ba't nagkaroon tayo ng pagbabago ng ating buhay? Gaya ni Apostol Pablo, natabangan na siya sa mundo at wala siyang ibang inihahayag kung hindi yung krus ni Kristo. Nagbigay ng pag-asa sa lahat ng mga kumikilala at nanampalataya kay Kristo. Napakahalaga po ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At after 3 days, siya'y muling nabuhay upang tayo bigyan ng pag-asa. Wow, napakasarap. At tayo hanggang ngayon umaasa na sa huli ng ating buhay, si Kristo ang ating makakasama. Yan ang katiyakan o eternal security ng mga tunay na Kristiyano. Kaya mga kapatid, kung naalala po ninyo nung ako'y nag-share sa inyo nung nakarang midweek service, marami pong mga tao ngayon nawawalan na ng pag-asa. Kung ano man yung dinaranas natin ngayon na kahirapan, wag po nating sisisihin ang Panginoon. Yung mga desisyon natin sa buhay natin, kumusta na? Gaano ba natin iniintindi ang mabuting balita? Kaya nga napakahirap ng lumayo sa plano ng Diyos. Maliwanag na po sa atin, nakasama natin ang ating Panginoon. Dumanas man ang kahirapan ng mundong ating kinalalagyan, pumanatag ka, ang Diyos ang ating kasama. So meron tayong 3 P na maasahan bilang mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Hallelujah. So number 1, maaasahan natin ang magandang plano ng ating Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Pahalagahan natin ang bawat salitang naririnig natin ngayon. Kapag na kay Kristo ka, sigurado ang plano mo. Secure na secure yan. Naaayon yan sa kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, ano bang mga problema na hindi kayang solusyonan ng ating Diyos? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung nangako sa iyo na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So pangalawa po mga kapatid, maaasahan natin ang proteksyon ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos lagi lang nandyan, nag-aantay na tayo ay tumawag sa Kanya. Kailangan sa panahon ng pangangailangan mo, umasa ka, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kailangan lang tama ang ating tugon. Kailangan makinig tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa tunay ng mga Kristiyano, babagsak man yan, pero babangon muli yan dahil ang lakas ng Diyos, ang lakas ng ating Panginoong Jesucristo nasa atin na. Pangatlo po mga kapatid, maaasahan natin ang probisyon ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Kapag ang Diyos ang kasama mo, sigurado kapatid, hindi ka magmamakaawa sa kapwa mo tao. Na ang Panginoong Diyos ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Dapat unahin natin lagi ang ating Panginoon sa buhay natin. Kapag nalugod ang Diyos sa buhay natin, pagpapala po ang ating mararanasan. Tunay na napagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, mga kapatid, meron na namang panawagan ng ating Panginoon. Hallelujah! Napakabuti po ng ating Panginoon dahil hindi po siya nagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan dahil alam niya na riyan ang atake ng kaaway, may mga pagsubok, kailangan natin ang salita ng Diyos. Sa panahon ng mga pagsubok, may mga salita ng Diyos na dapat nating angkinin at yakapin. At ang Diyos din po ay nagbibigay ng tanda upang huwag tayong maligaw sa ating tatahakin sa panahon po na ating kinalalagyan. So sa gabing ito, ang ating pong pag-uusapan, magbantay at maghanda. Hayag na ang mga tanda. Hallelujah! Sa panahon po na ating kinalalagyan, mga kapatid,
Andyan na po ang mga tanda na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil po yan sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi magkukulang ang Diyos. Kaya nga pagdating ng paghuhukom, wala na tayong maidadahilan dahil lahat hayag na ang salita ng Diyos from Old Testament hanggang New Testament. At sa gabing ito, mga kapatid, umasa ka, nakakatagpuin tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So mga kapatid, kung may mga Bible po kayo, makibukas po kayo sa akin. Matatagpuan po ito sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Hallelujah! Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu upang mapagpala tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa mga salita po na aming nabasa. Tunay nga po Lord na ipinakikita niyo po sa amin Ama ang dakilang pag-ibig niyo sa amin. Lagi niyo po kami pinaalalahanan, binibigyan ng mga tanda sa huling kapanahunan na aming kinalalagyan. Panginoon, salamat po sa mga salitang ito. Dalangin namin Ama ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang matanggap namin ang panawagan mo at maitanim sa aming puso at magdulot ito ng application ng aming buhay. Maraming salamat po dakilang Diyos. Gamitin mo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo po lagi ang mahayag Panginoon sa lahat ng mga kapatiran ko na naroon sa kanilang mga tahanan, nakikinig, nanunood. Panginoon, katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan. Dalangin ko Ama na mapatatag kami sa paglilingkod sa iyo na habang kami nabubuhay sa mundong ito Panginoon ay magawa namin ang kalooban mo, ang nais mo Panginoon, ang magawa namin. Salamat po dakilang Diyos. Ang dalangin po namin sa mga oras na ito, Lord, pagsamo po ng iyong banal na Espiritu hanggang sa matapos po ang gawain ito. Ama, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng nabasa po natin. Ito po'y sulat ni John. Hallelujah. Sa 12 apostol, si John po ang pinakabatang apostol ni Kristo. Kung babasahin natin yung John, makikita natin yung talagang konkreto ng pagkakasulat kung sino ba talaga si Jesus. Kung sino ba talaga si Kristo. Kaya nga makikita natin, ito po'y panawagan niya sa lahat ng mga mananampalataya. Hallelujah. Kaya nga, sa tuwing magbabasa po tayo ng Bible, humingi po tayo ng gabay ng banal na Espiritu ng Diyos at dadalhin tayo nito sa tamang pagkakaunawa at tamang aplikasyon sa buhay natin bilang tunay na mananampalataya. Kaya mga kapatid, may mga tandang ibinigay ang Panginoon sa atin na hindi tayo maliligaw, hindi tayo kaya pang agawin ng mga maling katuruan dahil napakaliwanag po ang turo ng salita ng Diyos. Hindi na nga natin daw kailangan ng tagapagturo dahil nandiyan na ang banal na Espiritu. Mga kapatid, balikan po natin yung ating scripture reading. Sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang sabi ni Apostol Pablo, natabangan na siya sa mundo. Hallelujah. Tunay po yan. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi mo na naising mahalin ang mundong ito. Dahil dadalhin tayo ng banal na Espiritu sa panlangit na kalagayan. Tuloy po natin. Verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, kung mapapansin po natin, ang sabi ni John, huwag daw natin ibigin ang sanlibutan ito. Pero kung mapapansin po natin sa John 3:16, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Para bang may contradiction dito kung titignan natin mga kapatid. Pero ang pinatutungkulan ni John dito ay ang mga mananampalataya o ang mga tao na narito sa sanlibutan. Ang sinasabi ng ating Panginoon na gayon na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos, iniibig niya ang lahat ng mga tao na nilikha na kawangis ng Diyos. Pero
tandaan po natin lagi, meron po yung kondisyon na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. So mga kapatid, hindi po contradiction ito. So ang tinutukoy po dyan ay ang mga mananampalataya na huwag nating ibigin ang sanlibutang ito, at pinaliwanag niya, nasa ng laman, nasa ng mga mata at pagmamataas sa buhay. So ito yung sikat o tanyag na tanyag dito sa mundong ito. Kung mababasa po natin sa Matthew chapter 4, yan tatlong yan, ginamit ni Satan para tuksoin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nagtagumpay ba si Satan? Hindi siya nagtagumpay dahil si Kristo ang salita ng Diyos na bumaba dito sa atin upang maging gabay din po natin. So, paalaala sa atin na hindi dapat ibigin ang sanlibutan. Bakit? Ang nasa ng laman, hallelujah, ang nasa ng mata at ang pagmamalaki. Yan po yung nangingibabaw sa mundong ito, sa ating kinalalagyan. Kaya nga, salamat na lamang at naabot tayo ng biyaya ng Panginoon at nahayag sa atin ang kalagayan ng mundong ito, mawawasak, masisira. Salamat at pinili tayo ng Diyos, tinatakan tayo ng kanyang banal na Espiritu ng Diyos para makita natin kung ano ba ang kalagayan ng mundong ating kinalalagyan. Hayag ang pagkilos ng kaaway sa mundo. Nakikita natin na ang mundo'y pasama ng pasama. Tingnan natin ang kalagayan ng mga tao ngayon. Kung papipiliin mo ang tao, maglalatag ka ng isang lamesa at ang ilalagay mo doon, mga inuming alak, at sa kabila naman, Bible. Sa palagay mo, sino ang mas madaming pupuntahan? Alam na natin na mas marami ang pupunta doon sa kalayawan o yung inuman, alak. Sa Bible, wala akong gaanong papansin yan dahil hindi po nauunawaan ng tao ang mga espiritual na bagay. Kaya maliwanag dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. May espiritu po ang sanlibutan ito na siyang iniligaw ang maraming mga tao, ang mga tunay na Kristiyano at nakipag-isa na kay Kristo. Bago na siyang nilalang, wala na ang dati mong pagkatao, binago ka na, si Kristo na ang kasama natin. Kaya nga sa mga tunay na Kristiyano, mayroong tapang, lakas ng loob na manindigan, ipaglalaban kung ano ang nahayag sa atin, kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin, susunod tayo. Ang sabi dito sa ating memory verse, mga kapatid, 1 John chapter 5 verse 19, alam nating tayo yung mga anak ng Diyos, hallelujah, amen. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan na ng dyablo, hallelujah. Imagine niyo po mga kapatid, ang buong sanlibutan na ito nasa ilalim na ng kapangyarihan ng dyablo, pero tayo, inalis tayo ng Panginoon, nilagyan tayo ng liwanag, asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Maninindigan tayo sa katotohanan, mga kapatid. Kaya nga ang ganda ng paalala sa atin ng Panginoon, huwag daw nating iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay dito sa sanlibutan. Hayag na po sa atin yan. Hindi ko sinabi na huwag na tayong magtrabaho o maghanap buhay. Sa ating trabaho, dalhin natin ang pag-asa na nakay Kristo. Pwede namang makita si Kristo sa buhay natin habang tayo naghahanap buhay. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya nga sabi, ayon kay John Calvin, ang puso ng tao ay pabrika ng mga Diyos-Diyosan. Bakit nasabi ito ni John Calvin? Ang anumang pagnanais ng ating puso na hindi inilagay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian ay maaaring maging Diyos-Diyosan mo yan. Hallelujah. Kung ano yung mahalaga sa iyo na hindi mahalaga sa Diyos, yan yung Diyos-Diyosan mo. So mga kapatid, tayo po ang pipili. Napakahalaga po na tayo po'y laging nakababad sa salita ng Panginoong Diyos. So nakita po natin kanina na nagbigay ang Diyos ng tanda na ang ibig sabihin, huwag daw nating ibigin ang sanlibutan dahil ang lahat daw red ay lilipas. So, ibig sabihin, walang saysay ang lahat ng pinaghihirapan ng lahat ng mga tao dito. Kaya nga ang tanong dito, ano-ano ang mga tanda sa mga huling araw? Alam na po natin yung tanda na nabanggit sa Matthew chapter 24-25 na magkakaroon ng kaguluhan, gutom sa iba't ibang mga bansa. Pero ngayon po mga kapatid, ang tatalakayin po natin ay yung ugali ng mga tao. Ano itong mga tanda na ating makikita? Unang-una po dito mga kapatid, ang mga tao ay magiging sakin sa kayamanan at mapagmataas. Mayaman na, nagpapakayaman pa. Naalala natin yung isang
tusong mayaman na nagpakayaman siya na nagpakayaman. Ayon sa kwento sa Bible, anong sinabi niya? Maging ang kanyang kamatayan, pinaghandaan niya. Ano sabi ng Panginoon? Isa kang hangal. Hindi mo nalalaman ang halaga ng buhay. Hallelujah. Sa buhay po na meron tayo, mga kapatid, makamtan man natin ang kayamanan sa mundong ito, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahama. Yan po ang nakikita natin ngayon. Hindi ba takbo ni Satan yan? Pag nanasa ng laman at mapagmataas, di ba? Nasa ng mga mata. Yan ang kilalang kilala sa mundong ito. So salamat na lamang at nauunawaan na natin na ang buhay pala natin ngayon ay para lamang kay Kristo. Ang Diyos ay laging nagpapaalala na maging maingat tayo sa ating araw-araw na pagpili. Sa umaga pa lamang pagising natin, pipiliin na ba nating manalangin o magtrabaho na kaagad? Pipiliin ba nating unahin ang Diyos o unahin muna ang mga barkada o kaibigan? 1 John chapter 2 verse 15. Ito yung sabi kanina, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Huwag tayong padaya sa atake ng kaaway. Huwag tayong padaya sa mga nakikita ng ating mga mata. Magpus-alapat, nakita natin kung ano yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga mahalaga ang Bible, mahalaga ang salita ng Diyos. Bawat gawain sa ating iglesia, napakahalaga niyan para ma-develop ang ating spiritual na kalagayan. Ang banal na Espiritu ng Diyos, dinadala tayo para makontento tayo sa araw-araw ng ating buhay. 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2, sabi ni Apostol Pablo, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo at mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Hallelujah. Yan ang kalagayan sa mundong ating kinalalagyan. Bagamat sulat ito ni Apostol Pablo kay Timothy na maghanda ka, Timothy, na darating ang panahon, ito ang mangyayari sa kalagayang ito. Kaya nga sabi ko kanina, kung babasa tayo ng Biblia, magandang humingi tayo ng gabay ng banal na Espiritu ng Diyos at mabuksan ang ating spiritual na kalagayan at makita natin yung panahon na ating kinalalagyan. Hindi ba't ito yung panahon na ating kinalalagyan ngayon? Laghanap na ang kahirapan, ang mga tao nagiging makasarili na, sakim sa salapi, mapagmataas, mapagsamantala, mga anak na suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Hallelujah. Yan ang tao na matapos pagpalain ng Diyos, ano ang sukli ng maraming mga tao ngayon na hindi bukas ang kanilang espiritual na kalagayan. Yan ang dahilan kung bakit ayaw lumapit ng tao sa Diyos. Alipin ng kasalanan, nabulag ng sanlibutan, kung bakit ang maraming mga tao ninanais na mag-enjoy sa sanlibutan dahil nga bulag sa espiritual at tinatanggihan nila ang panawagan ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Hallelujah. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang tao todo layo, todo ayaw ng mabuting balita. Kapatid, kailan mo pahahalagahan ang mabuting balita? Yung darating na si Kristo at wala nang mabuting balita. So mga kapatid, yan ang dahilan, binulag ng espiritu ng sanlibutan ang maraming mga tao. 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Diba? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng mga tao ay alipin na ng salapi na dapat sana ay alipin ng katwiran ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya nga kasi binabaliwala ang salita ng Panginoon. Kaya nga magandang paalala ito sa ating mga Kristiyano. Baka kasama tayo dito, baka bilong tayo dito, baka masyado tayong nagnanais na yumaman sa mundong ito, samantalang iiwan mo yan pagdating ng panahon. Kapatid, higit na mahalaga ang buhay, yung ikalawang buhay natin, yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat nakakonect tayo kay Kristo. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, sa kayamanan na meron tayo, maluwalhati ang Diyos sa kayamanan na meron tayo. Tandaan po natin, lahat ng kinikita natin, hindi yan dahil lang sa ating ginawang lakas. Dapat kabahagi ang ating Panginoong Jesucristo dyan. So mga kapatid, pangalawa po, ang mga tao ay patuloy sa kasiyahan sa kasalanan. Kapatid, suriin nating mabuti ang ating mga sarili. Kabilang ba ako dito?
Nasisiyahan ba ako sa paggawa ng kasalanan? Kapatid, kailangan malaman mo kung ano ang balahibo mo. Kapatid, kailangan kung sinasabi mong Kristyano ka, panindigan mo. Katulad nila Shadrach, Meshach at Abednego. Kahit kamatayan, nanindigan sa katotohanan, nanindigan kung ano ang tama. Hindi ba't sinamahan sila ng Panginoon? Minsan kaya hindi tayo sinasamahan ng Panginoon kasi hindi maintindihan kung saan ka ba talaga panig. Kapatid, kailangan tayong manindigan sa katotohanan at ang Diyos ang ating kasama. Ipaglalaban tayo hanggat sa dulo ng panahon. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 verse 3 and 4. Ano sabi dito? Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayhabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Hindi ba yan ang takbo sa mundong ito na ating kinalalagyan? Maraming mga tao, ganyan na ganyan ang ugali ngayon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa huling kapanahunan, ang mga tao ay magiging maibigin sa kalayawan, at wala ang pag-ibig sa Diyos. Naligaw na ng landas. Maraming mga tao, kaya ang paalalang ito sa mga Kristyano, baka ikaw, kabahagi ka, bilong ka, dapat ang kagalakan natin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang kagalakan natin ay ang pagsamba sa ating Diyos. Bawat gawain na ipinagagawa ang Panginoon, dapat doon tayo nagagalak. Kasi ang mundong ating kinalalagyan, marami ang tumatahak sa malawak na daan. Matthew chapter 7 verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Maliwanag, kapatid. Baka mamaya bilong tayo dito, tumatahak tayo sa malawak na daan. Ang gusto ko dito, wala dito mga pinagbabawal, lahat pwede kong gawin. Kung saan mayroong pagtitipon ng mga mananampalataya, dapat naroon ka. Kung mayroong gathering o gawain ng Diyos, dapat naroon ka. Nakakita na ba kayo ng ibon na habang lumilipad, umiiyak o malungkot na malungkot? Wala tayong makikita ganon. Ang mga isda, habang lumalangoy sila sa tubig, nakakita na ba kayong umiiyak na nalulungkot? Wala tayong makikita ganon. Kasi ang mga ibon, kapag sila lumilipad sa himpapawid, mundo nila yon, naroon ang kanilang kasiyahan. Maging ang mga isda, kapag sila lumalangoy sa tubig, dahil nga mundo nila, masaya sila. Ang mundo ng mga tunay na mananampalataya, sumasamba sa Diyos. Dahil ang puso natin para sa ating Panginoong Diyos, Siya ang nagbigay sa atin ng lakas. Siya ang nagbigay sa atin ng hininga. Nararapat lamang sa ating Diyos na masamba natin Siya sa Espiritu at katotohanan. Mahihirapan talaga ang mga nagnanais na pumasok sa makipot na pintuan. Unang-una, daranas sila ng pagdurusa kasi hindi makakapasok sa makipot na pintuan ang maraming extra baggage. Extra baggage, sa takot-takot kang bitawan, tatanggalin ng Panginoon niya. Sa una, parang ang hirap, ang sakit. Pangalawa, uubusin nila ang kanilang lakas gaya ng isang mananakbo na nagsisikap na makaabot sa destinasyon upang matapos ang karera ng ating buhay. Hallelujah. Kailangan nating pagsumikapan ang ating pananampalataya. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ipaglaban mo ng puspusan. Hindi lang ipaglaban, puspusan pa. Tayong mga mananampalataya, hindi naman tayo magtatagumpay kung wala ang banal na Espiritu sa atin. Pangatlo, maging ang kanilang yaman ay may isasakripisyo nila. Ang kayamanan natin ay hindi atin yan. Ang kayamanan natin ay ipinagkatiwala sa atin. Bakit hindi natin ibigay ang para sa Diyos? Hindi ka lugi, hindi ka talo kapag nagtapat ka sa ating Panginoong Diyos. Huwag mong kunin lahat at sigurado ka, pati magdurusa ka talaga, mahihirapan ka, hindi mo mai-enjoy ang isang buhay na ganap at kasiyasiya kapag ang Diyos ay pinagnanakawan natin. Hallelujah! Hindi naman yung para sa pastor, para sa gawain niya ng ating Panginoon at para sa puso mo na may sinasabi mong mananampalataya ka. Kaya nga ang bilin ng mga awit chapter 1 verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. Yan ang tunay na Kristiyano. Maninindigan tayo kung ano ang tama. Huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Patungo sa kapahamakan niyan, lalayo ka dyan sa mundong iyan dahil hindi ka namang pangmundo. Panglangit ang mga tunay na mananampalataya. Kaya yung buhay na meron tayo ngayon, unti-unti na nagiging buhay, panlangit na tayo. Araw-araw, binabago tayo ng ating Panginoon. Nagiging kasiyahan ng bawat Kristiyanong tumanggap ng banal na Espiritu ang bawat fellowship.
Hallelujah. Kaya nga nakalulungkot kung Kristiyano ka, para bang lungkot na lungkot ka, ano ba? Naku, mayroon na namang gawain. Naku, mayroon na namang Sunday service. Naku, pupunta na naman, hahayo na naman kami. Para bang burden na burden sa iyo ang pinagagawa ng Panginoon. Kung tunay na Kristiyano ka, mundo natin yan. Kagalakan natin yan. Ang Great Commission, kapatid, kagalakan natin yan, gawin natin yan dahil may pagpapala dyan. Kung gusto mo ng pagpapala, kailangan humakbang sa pananampalataya. Pangatlo po mga kapatid, ang mga tao ay magiging masuwayin sa magulang at sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapit, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Mga kapatid, hindi po ito pananakot. Sa ating mga Kristiyano, hindi po takot ang nangyayari sa atin. Kagalakan po. Dahil nahayag na sa atin, yung panahon na ating kinalalagyan, ay mangyayari ito. Pero ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Sabi nga, magiging makasarili, sakim sa salapi. Hindi naman tayo ito eh. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. May suwail na magulang ba ng mga Kristiyano? Kapatid, magandang tanongin niyo yung sarili ninyo. Kumusta po tayo sa ating mga magulang? Noon, nakukuha lang sa tingin ng mga anak. Ngayon, ang mga magulang na ang nakukuha sa tingin ng anak. Yan po yung nakikita natin, realidad na nangyayari sa panahon na ating kinalalagyan. Mga magulang takot na sa kanilang mga anak. Mga anak, mag-ingat po tayo. Baka akala natin minsan na hindi lang umiimik ang mga magulang, sinasabihan natin ng mga masasakit na salita. Hindi lang sila kumikibo. Baka akala natin okay lang yung ganong kalagayan, pero tandaan niyo ito, napakasakit niyan sa isang magulang na sabihan mo ng hindi maganda ang magulang mo na masasakit na salita, bagamat nananahimik lang sila. Pero yung kalooban yan, hallelujah, mas gusto pa nilang saktan sila sa pisikal kaysa sa masakit na pananalita na naririnig sa isang anak nila na inaruga nila ng napakahabang panahon. Kapatid, kung Kristiyano ka, Kristiyanong kabataan at ikaw mismo, nasasaktan mo ang magulang mo, tandaan mo, ito yung huling kapanahunan na sinasabi. Baka ako yung anak na lapastangan sa magulang. Tandaan po natin, may makikita po tayong mga anak na nabilanggo, napunta sa kulungan. Ang mga magulang, tinanggal nila ang hiya para lang puntahan ang kanilang anak na napunta sa kulungan para muling tulungan. Nakakahiyaman yun, pero binaliwala nila. Yan yung pag-ibig ng magulang. Kaming mga pastor nagpapaalala, ang mga magulang dapat ay minamahal yan, mga kapatid. Sabi dun sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 3, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igahalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Totoo ang obserbasyon ng mundo na sa ating panahon, ang mga magulang na ang sumusuko sa mga anak. Pero ang mga Kristiyanong magulang ay sa Diyos sumusuko para sa kanilang mga anak. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggat nabubuhay ang ating mga magulang, bigyan natin sila ng kasiyahan. Pagmamahal ang isinusukli sa ating mga magulang. Colossians chapter 3 verse 20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Hallelujah! Sa huling kapanahunan, ang mga tandang ito makikita natin sa mga tao. Pero sa mga tunay na Kristiyano, mananatili tayong asin at ilaw ng sanlibutan ito dahil nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. So mga kapatid, ano-ano ang mga tanda sa mga huling araw? Hallelujah! Unang-una, ang mga tao ay magiging sakim sa kayamanan at mapagmataas. Pangalawa, ang mga tao ay patuloy sa kasiyahan sa kasalanan. Pangatlo po mga kapatid, ang mga tao ay magiging masuwayin sa magulang at sa salita ng Diyos. Kung bubuksan po natin yung mga espiritual na mga mata natin, nakikita na po natin yan sa mundong ating kinalalagyan. Naway huwag tayong mapabilang sa ganitong tanda na ipinakita sa atin ng Panginoon. Mas maganda siguro suriin natin ang ating sarili ngayon. Mga kapatid, kumusta po ang ating mga magulang? Suwail ba tayo sa ating mga magulang? Nirerespeto ba natin ang ating mga magulang? Hallelujah! Mga kapatid, isang napakagandang panawagan na naman sa atin sa panahon po na ating kinalalagyan.
Diyos ang kailangang mapapurihan sa buhay na meron tayo. Diyos ang dapat laging una sa buhay na meron tayo. Sa aking pagtatapos po mga kapatid, Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Hallelujah! Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Hallelujah! Yan ang napakaganda. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Siguradong mapapahama ka. Nahayag na po sa atin ang mga tanda sa huling kapanahunan, sa huling panahon. Nangalaganap ang kasamaan. Pero ang mga tunay na Kristiyano, hindi ka makikiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Maninindigan ka sa panig ng Diyos. Maninindigan ka kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoong Diyos dahil hindi ka panlupa, panglangit ang mga tunay na Kristiyano. So mga kapatid, naway na pagpala na naman po tayo sa isang napakagandang panawagan po ng ating Panginoon. Kaya nga po lagi tayong manalangin at magtiwala sa ating Diyos. Siya ang ating kasama, siya ang ating matibay na sandigan. Sa panahon ng kaguluhan, may Diyos na dapat natawagan. Sa panahon ng pangamba, may Diyos na tutulong sa atin. Ang Diyos na nakakakita. Saan man tayo magpunta, saan man tayo magtungo, kasama natin ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos na magpapala sa iyo. So mga kapatid, naway napagpala na naman muli tayo sa isang napakagandang panawagan po ng ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy nating ipahayag na sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ng Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong ikha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus.